maglalagay ka ng another SSD na 1 TB, 1 terabyte, tapos lagyan mo ng mga movies, videoke, etc. TV shows. O di solid na to. Tapos guys, meron na naman tayong bagong laruan. Okay, so for the meantime, i-review muna natin siya. Para siyang para siyang yung mga VHS player noon, mga CD player, ganun siya kalaki. Hindi ko siya may compare sa sa RB 4011 kasi hindi pa naman tayo nakahawak ng ganun. But anyway, pwede nating i-compare sa sa laptop. Ito siya. Yan. Yan yung laptop. So, mas mahaba siya sa laptop. I think this is for 14 inches or 14 plus. 14 inches. So, mas mahaba pa siya sa laptop. Para ma-imagine nyo. So, ito, nabuksan ko na siya. Second hand lang natin to nakuha. This is an Equai IKG20. Yan siya. And ito yung mga nasa harap niya. Meron tayong console, dalawang USB, power LED and status LED, then ETH0 hanggang ETH5. Bali, 6 ports yan lahat. Then dito sa side, yan, meron siyang honeycomb, tapos bracket. Nabuksan ko na kasi yan. Ganon din sa kabila. Yan. Then sa likod, yeah. So meron tayo ditong VGA, dalawang blower, then meron tayong ground, then switch, and then power cable port, power cable. So nabuksan ko na siya para maipakita natin sa inyo, namin sa inyo kung ano yung laman. Yan siya. Yan. So as you can see, ito yung loob niya. Meron siyang meron siyang PSU na parang yung ginagamit natin sa mga piso wifi. Uy. So, input niya is 100 to 240. Ang out niya is 12 volts, 4.2 amps. So, pwede palang to. EDC na lang. No? And then, so kung mapapansin nyo guys, para lang siyang motherboard. Kasi tignan nyo, meron pa siyang PCIe dito. Oh. So, meron siyang may nakalagay dyan, CPU fan. Yan. And then, meron siyang RAM. Ang RAM niya is, I think upgradable to. Ang RAM niya is, yan. And 2 GB. 2 GB RAM na DDR3. So, isa lang ang RAM slot niya. Isa lang. And then, meron siyang, mSATA. Na hindi ako nagkakamali, this is 16 GB. And meron pang isa dito. Pwede pa maglagay ng isa pa dito na SSD. And kung kailangan mo pa ng mas malaking storage, meron siya dito, nakikita nyo to. Yan, meron pa siya, pwede paglagyan ng dito. Kung gusto mo pa ng ilang SATA pa yan, nakalagay. SATA 1, 2, 3, 4. Kung gusto mo pa magdagdag ng madaming hard drive. So, kumbaga ito is parang enclosure lang niya ito. Tapos ito is talagang CPU siya. Okay, so ayun, meron siyang motherboard dito. Motherboard name. Then, doon sa kanyang sa mga LAN ports niya is EG
48A419P. Tapos meron siyang heatsink. So, mamaya ipa-power up natin to. Tignan natin kung anong mga pwede nating kalikutin. Yan. So, ano pa ba? Nandito. So, meron siyang CMOS battery. Parang board talaga. Okay. Yan. So, ano po ito 2.5 GBE yata. 2.5 GBE yung mga LAN ports niya. So, check natin yung specs. So, ayan guys. Ito siya. So, ito. Sabi niya dito, supports SD1. Ayun SD1 and multi-1 access. O, diba? Then, product features. Oh, may 7 layer flow control. And then meron siyang one-click flow control. Parang parang Ruigi. Then 32,000 plus application protocol identification. And dito tayo sa hardware parameters. Baka ito yung hinahanap ninyo. So, ayun. Ang CPU niya ay Intel Celeron. Okay, ayan siya. Intel Celeron. So, RAM, 2 GB, tama. Then, flash memory niya kanina, yung nasa mSATA is 16, tama nga ako. So, ang one port is 5 of 1. At ang LAN port is 1 of 5. Okay, so pwede talaga siyang i-multi-1, Then, yun lang. Yung USB port niya is 2.0 lang. And, interface, gigabit. Yan. Gigabit. Then, ayun, 19 inches pala siya. 19 inches. So, tama. Mas mahaba siya sa 14 inches na laptop. So, 19 inches. Then, power consumption, more or less, 30 watts. Pero ang throughput niya is, ayan, 3,500 Mbps. Okay. User capacity. Ito guys, User capacity. Up to 500 users. Wow. 500 users. Kasi nga nakalagay dito, ayan enterprise level. Okay. Enterprise level gateway. Then software parameters. Okay, support PPPoE, static IP, DHCP, and other access methods. Support LAN 1, then support VLAN. Support bandwidth, superposition. Okay. Ang galing Yun, supports load balancing. Ano pa? Policy routing. Grabe. At meron din siyang VPN. Traffic control, ayan, one-click intelligent flow control module, behavior. Okay. Support cloud platform. Parang Ruigi nga talaga. Oops. And then, may open management. Ito baka ito yung voucher. Ayun support account password self-service password modification. Oh, nice Ito pa including real-time notification, periodic notification, account PPPoE expiration reminder. So wala kang i-set up, click lang. Nice. Okay, then ano pa? Support DDoS defense. Okay, sana totoo. Okay, through cloud configuration and management. Okay, ganda kung meron siyang cloud backup.
Oh, ito support to view the online-offline status of AP. Support wireless black and white list. Port mirroring, wake on LAN, FTP. Ang dami Okay. So, madami siyang functions. So, siguro i-power up natin to. Then, i-check natin kung anong pwede nating gawin. Pwede ba natin siyang i-modify? Or pwede natin siyang gamitin as it is. Okay? Pwede bang ipiso wifi ito? And so on. Guys, going back, hindi ko muna gagalawin itong, hindi muna tayo magpa-flash ng whatever OS dito. Yung default muna niya na EcoY OS. Meron na tayo dito mSATA to SATA. Yung mSATA to SATA to USB. Ito siya. Meron akong converter. So, mSATA, ito, sasalpak mo dito sa mSATA. Then, ang out nito is SATA. Yan. Tapos, i-in ko siya sa USB para ma-flash ko siya sa laptop. So, naka-ready na. Pero, hindi ko muna i-flash. Kasi, titignan muna natin kung ano yung mga features niya na nasa loob mismo ng software. Tapos, titignan natin kung tatry natin siyang order muna tayo ng gamit kasi ng 128 GB na mSATA. Tapos, nag-order tayo ng 8 GB na na RAM. Kahit yun lang muna, tapos tignan natin kung may effect ba siya sa performance. Kasi later on, kung pwede siyang i-flash sa Wi-Fi 5 soft or i-flash sa Proxmox, di mas maganda, di ba? So, pagpatong-patungin mo na lang doon sa Proxmox. Kasi i-maximize natin itong mga LAN ports niya para hindi ka nagagamit ng switches. Diba? Kung mag-multi-one ka dito, tapos out mo na itong mga to para sa mga APN clients mo, di mas na lang siya, mas madali. Sinitignan ko is napakaganda sana tong setup na to. Lalo na kung ma-maximize mo talaga yung mga niya. Isipin mo kung magiging successful ang flashing nito sa Wi-Fi 5S. Tapos maglalagay ka dito ng OS. Then maglalagay ka ng another SSD na 1 TB, 1 terabyte. Tapos lagyan mo ng mga movies, videoke, etc. TV shows. O di solid na to. Tapos mag-dual 1 ka pa dito. Try 1. Quad 1. Diba? Napaka-solid na nito. So, tignan natin kung power up natin to para makita natin yung laman niya. So, ayan guys, napasok na natin siya. So, ang kanyang gateway ay 9.1. Okay, so ito siya. Yan, hindi pa siya na-configure. So, ito yung kanyang system overview. Yan. So, mainitin siya, no? Tama yung sinabi ni Google, mainitin ang CPU ng Intel Celeron. And then, ito siya. So, 1, wala pang nakatusok sa 1. Then, yung LAN 1, dyan ako nakatusok. Yan. So, makikita mo siya dito, no? Yan. Wired isa, sabi. Then, meron din siya mga access point. So, nade-detect niya. Then, wala pa tong internet, guys. So, ayan, no? May para siyang Go Cloud. Kung familiar kayo sa Go Cloud, ayan, no? Meron din ganito yung Go Cloud. Parang graph by graph. Then, sa monitoring, ito, meron siyang interface. Yan, monitoring. And then, terminal.
IPv4 and IPv6. Okay, then protocols. Yan. TX transfer and read. So dahil wala pa tayong net and wala pa tayong nilalagay na load, so 0 pa yan. And so magkakaroon ito, magpa-populate yan pagka meron na. Then policy. Yan, dito sa policy is meron siyang ayan, all interfaces, parang check niya lahat. Mo-monitor niya lahat. And system. So yan pa lang. Network 0. Yan, mataas talaga yung mainitin siya. Then flow control, ito yung sinasabi niya kanina, wala pa tayong nilalagay. Camera monitoring, ganun. So kailangan siyang i-bind sa cloud para meron kang camera monitoring. Then switch monitoring, online, offline, then okay, so wala pa naman. Peripheral, wala pang laman. System setup, meron tayong basic setting. Ayan siya. Okay, so dito sa EcoWI, kung anong gusto mo ipangalan, symmetric, full, and transparent. Full na symmetric, network address, most secure of the NAT type, sabi. Full NAT, less secure. Transparent mode, all data without NAT forwarding directly to the network IP. Do not do camouflage transmission to the outer network applicable to network IP or public network address. Okay, so then link model, meron tayong main, side, and SD1 bridge. Can be selected according to the deployment environment. So by default lang muna. Speed model, meron tayong close and software mode. So acceleration mode, enabling greatly improve forwarding performance, sabi. Okay, then hot standby. After opening the hot standby of both machines can be monitored and managed. So naka-off siya. Pwedeng i-on. Ayan. Pwede siyang i-on. Disk management, disk partition. Ayan. Ay, hindi. Akala ko 16 lang. Hindi pala, 32 gigabytes pala siya. Yun, no? 32 gigabytes. Then file management, so wala pa namang nilalagay. RAID management, RAID kasi para siyang computer talaga, no? Then application, DingTalk and Wacom, wala naman ng iba. Then cloud account, okay, verification code, QR code, account code, node server, China, Singapore. Then meron siyang router ID, hindi pwedeng palitan. Phone, then verification code, comment. Yan, para makagamit ng cloud service. Then advanced settings, ALG set. Naka-open naman lahat by default. CPU interrupt control. Okay, so quad core siya. Quad core siya, guys. Yan. Okay. Nice. So hindi pala so ka-power save, pwede naman performance. Okay. So for the meantime, ganyan muna. Kernel setting. Ay, ganito pa pala. Okay, then administration, user account. So napalitan na natin. Uy, meron palang super administrator, So, pwede rin mag-add, mag-enable, disable, delete. Okay. Then, remote access. So, kailangan mo ng cloud para magamit tong remote access. Then, upgrading, version upgrade. Yan. Ito yung version na ginagamit niya ngayon. Yan. 2025. I think that is the latest. And meron tayong backup and restore. Okay, and then reboot. Meron siyang cycle ng restart. Okay, nice. And networks tayo. Dami, interfaces. So 5 unoccupied interface. So
So ayan. And then DHCP server, ginagamit niya is 9.1. Then meron siyang, I think this is Cloudflare, hindi, anong DNS kaya to. Then static, so pwedeng pwedeng mag-add, pwedeng, I think, yes, pwede mo rin piliin kung ano ang hindi, one lang, kasi yun lang ang naka-active. So pwede mo piliin kung anong DNS per LAN. Okay. Next, static mapping. Okay, itong nakakonect desktop. So meron din siyang blacklist and whitelist. Then DNS. Yan. Meron siyang multi-line DNS. Then IP MAC or group. Then static routes. Yan, pwedeng mag-add. Yan. Then routing tables. VLAN. Yan, pwedeng mag-add. VLAN ID, name, IP, anong interface, multiple IP address, etc. Then PPTP na VPN, L2TP, OpenVPN, IPsec, may WireGuard din siya. Ang daming choices pang remote. Pero okay naman na yung okay naman na siguro yung cloud nito. Yung SD-WAN is based on SD-WAN technology. Next, universal plug and play. Okay, so pwede maglagay ng server. Then NAT. So hindi natin to ma-discuss lahat, kasi ang dami. Yung mga iba dito hindi rin namin alam. Port DMC. Parang meron siyang diba? Yung sa mga typical na mga routers ni Huawei, may mga ganyan din sila. Yan. Ang importante dito is makita ninyo para pag kunyari or maisip nyong bumili, at least may idea kayo paano siya pasukin, ano yung mga laman niya. Then IPTV transparent transmission. Okay. VLAN ID. Okay, nice. Okay, multi-one. Load balance. So, okay. So, ayun yung mga pipilian. Operator, custom operator. Marks, load ratio. Okay, then protocols. So, pwede mag-add. Yan, interface, load mode, then ano yung mga protocol na ilalagay mo. Okay, nice one. Okay, meron pa siyang scheduling, port forward. Yan, domain name, upload and download. Parang ito na yung niya, parang ito na yung part ng MikroTik niya. Okay, close the flow control, smart
Mode, manual mode. Okay. TikTok, ding talk mode. Gaming priority. Okay. IP or MAC limiter. Protocol library. So, pwede kang mag-add na. Access controller, wireless overview. Okay. Pwede i-on. Yan, diba? So, yes, meron pong sariling AP si Ecowi. Parang mga TP-Link ganun din, Compass. Okay, access point configuration. Ang difference lang siguro nito is pag binind mo siya dito kay Ecowi gateway is parang pag-iisahin niya silang lahat para parang Luigi, sa isang app mo na lang siya i-access lahat. Ilan ang nakakonect kay ganito, ilan yung nakakonect kay ganyan na AP. Yan. So, wala pa kasi yan. Okay. Authentication. Online authentication users. So, ito, mayroon din siyang captive portal. So, itong captive portal niya is cloud-based. Parang Umada. Okay. Yan, PPPoE server. O, diba? Ito na yun. Okay. Then, PPTP, L2TP, OpenVPN. Yan. Authentication account package. Okay, so dito siguro gagawa ng mga accounts. Di ba? So, ganda siguro din itong gamitin kung may parang Wi-Fi na gagawan mo na lang siya ng sub-vendor. Yan, account. Dito ka mag-a-add ng account. Package pala doon kung monthly, ganun siguro, weekly, tapos dito naman yung mga accounts. Di ba? Di ba? Nice. Then, self-password management. Hastiga. So, allow PPPoE users to change passwords. Ganun. Then, ledger. Okay, so kumbaga is meron na siyang siya na yung nag-auto cut and auto connect. Tapos kung magkano. Di ba? Stig. Then access code. Okay, so ito nga yung voucher. Yan, ito nga yung voucher niya. Nice. Then ano kaya to? Ay, baka reseller part. Mastig ha. Okay, then push notification, real time. Ano ang sasabihin mo? Okay, periodic. Okay, ito yung expiration reminder. Di ba? Stig. Dial up user expiration. Stig nito. Gandang i-implement to sa sa ibang Naka-built-in na siya kanya. Audit. Website browsing history. Nako po. Application detail statistics. Record free setting. Web browsing. IM. Terminal online or offline. Terminal for statistics. Okay, then MAC address. MAC control. Okay, website control. Yung mga ayaw mong
i-access nila. O, di ba? Kunyari, libre ang GCash dun sa isang siguro. Dun sa mga PPPoE mo. O di, yung naka-whitelist yung GCash sa kanila. Earl blocking. Sana meron ding hindi lang Earl. Meron din sanang TCP, UDP, custom library. Wala kasi tayong net, maganda sana may translate ito. Then Earl control, Earl jump. Ay. Keyword replace. Ano kaya to? Parameter replace. Then application protocol. Ito ata yung hinahanap ko eh. Ayan no. Diba? Ito ba siya? Yung ay hindi. Iba pala. Para may stop mo yung peer-to-peer. Peer-to-peer kasi yung ginagamit ng torrent. So, protocol siya. Hindi siya site. Kasi kahit i-block mo yung site, makakapag peer-to-peer pa rin sila. Kasi hindi naman yung site ang hindi naman yung site na ang magiging server nung file, kundi yung peer mismo, yung tao mismo. Hindi, wala siya. Pero pwede sigurong mag-add ng ganun. Okay. QQ, whitelist, blacklist, then firewall, ACL, ARP binding, connection limiter, then advanced firewall. Eh, di ba? Pwedeng lagay ito. Oh, di ba? Next, advanced application. So, cache service. Dynamic DNS. Intranet transmission. To activate it, you need to register with okay, kailangan ng cloud. SNMP. Parang di ba? Para siyang OpenWRT na kumpleto. Port mirroring. Login management. Wake on LAN. FTP server. Samba server. Okay, so pwedeng gamitin pang printer service yung yung isang USB port niya. Or dalawa, dalawa. Okay, then services tayo. Ping test. Capture packet. Trace route. Throughput. IP subnetting. Speed test. So, may built-in siyang speed test. Diagnostics. Okay. Then, watchdog. So, itong watchdog, ito yung check niya kung okay yung network mo. Or else, parang i-reset niya, ganun. Re-reboot. Okay, lags na ito. Ayan, lags. Okay, so far, parang mabigat siya sa RAM, pero magaan siya sa CPU. Yun nga lang, mainit talaga. So, tignan natin kung
naging successful ito. Guys, pakita ko sa inyo yung ano niya. So, nag-download kasi tayo ng kanyang backup OS. Ayan, ito si EcoY 64, X64, tsaka X32 kasi hindi natin alam kung alin sa kanila dyan, no? Tapos, ito, nasaan lang to? Nasa 42 MB yung image file niya. Whereas itong EFI tsaka non-EFI image ni Wi-Fi 5 Soft is nasa 92. So, pero bakit parang mas mabigat itong niya sa RAM ito kay EcoY. So, ayan, may image na tayo since wala pa tayong gamit. Ginawa natin is so, ginamit ko na yung mSATA to SATA to USB converter. Tapos, ito naman, yung laman nito, i-clone natin dito sa 64GB na mSATA pa rin, pero mas maliit siya. Ganito siya, ganito siya kaliit. Yan. Dalawa kasi yan. Yan, dalawa. Ito, mas malapad na mSATA. Tapos, yan, mas malapad na mSATA. Ito, mas maliit na mSATA. Meron siyang size. Ayan, ito yung gagamitin ko. Clone ko siya dito. Yan. 64GB yan. So, i-clone ko itong 32GB doon para malagyan natin ito ng ibang OS. So, ito siya. Pakita ko lang. Ayan, itong J-Micron. Yan, 62GB siya yun. Yan yun. Tapos itong Ankeje na 32GB, ito yon. Okay, so ito, i-clone natin doon. Tapos ito, i-re-reflash natin sa ibang firmware. So tingnan natin kung gagana siya. Ito is gumamit ako ng mini tool, Shadow Maker. So ayan siya, si Ankeje. I-clone natin dito sa wait lang. Ulit. Clone. Tapos, select source disk. Tama ito. And next. Select target disk. Ito. Si J-Micron. Then, start. Okay. So, source. Destination. Tama. So, yan. Medyo matagal lang siguro yan. So, tulog muna tayo. Yun. So, ayan guys. Tapos na. Finish na. Yan, parehas na sila. Earn up to $30 per 1,000 clicks on linkforties.net. Launch now. And ayan guys, success ang ating pag-flash. So ito na siya. Yan. So kumagat yung Wi-Fi 5 Soft version 3.5.84 na pang EFI. So ito na yung niya, system info. Yan. So nilagyan ko, oops, kita ako. So nilagyan ko siya ng kikita nyo dito. Yan, nilagyan ko siya ng AP kasi wala naman yung wireless. Kikita nyo dito, ang device model niya ay Intel Corporation Mahobay. So that is Intel Core i3 second generation and 2.3 GHz. Pero sabi Celeron. And then yan, max niya is 2.3 GHz, minimum niya 800 MHz, 4 cores. So wala, hindi totoo yung
na research ko kay Google. 4 cores, tapos mababa naman yung temperature niya. Yan, yung RAM niya, pares naman, 2 GB, and yung SSD, 32 GB. So, gumagana siya. Success. Then, pakita ko sa inyo yung ano niya, yung sa system ba yun? Hindi, network pala, network. Yun nga lang, ang ano ko kanina dito is hindi siya mapasok pa rin, hindi pa rin siya mapasok through through 1, and hindi rin siya mapasok through through direct na LAN cable. So kailangan kong naglagay ng yan, access point talaga. So ito, yan, by default pa lang yan. So dito sa my physical interface makikita nyo, tinanggal muna kasi namin yung yung sa one interface nya. I mean yung ATH0 lang nakalagay doon. So ito pa lang yung nakalagay, yung sa AP. Yan. So E314N yan, hindi yan gigabit. So yung 2, 3, 4, and 5 is down lahat kasi walang nakakabit. Yan yung physical interface niya. O, di ba? So legit na gumagana siya sa Wi-Fi 5S. Ay, sulit. Hindi ka na mag-switch dito. Yan guys, more lagyan natin ng ibang sa susunod na video. Ang importante is gumagana na siya.